Mga ka-sports, grabe. May malupit na balita tayo ngayon. Posibleng EuroLeague kaya at international offers ang dumapo kay Terence Romeo or mas kilala nating TR7. At hindi lang yan, nagsalita na rin si Kai Sotto tungkol sa kanyang injury. At sabi niya, fake injury lang pala. Abangan natin ang buong detalye sa video na ito. Kung trip mo po ng itong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, Terence Romeo and European interest. Una sa lahat, bakit nga ba may lumalabas na EuroLeague rumors para kay TR7? Matapos ang kanyang mga kamangamangang performance sa PBA at international competition, napapansin na siya ng mga scouts sa Europe. Imagine ha, Terence Romeo sa EuroLeague kasama ang mga powerhouse clubs sa Spain, Turkey o Greece. Ang nakaka-excite dito, hindi lang basta performance sa PBA. Ang style ni TR7, mabilis, malakas ang shooting at may clutch factor at perfect para sa European game kung saan importante ang speed, shooting at court vision. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung may mga international clubs na nagmomonitor sa kanya ngayon. Kaya ang question, handa na ba kaya si TR7 sa next level basketball career abroad? Mga ka-sports, dito naman tayo sa ibang segment. Kai Sotto, matagal na nating napapansin ang issue ng kanyang injury. Pero recently nagsalita na si Kai at linaw na fake injury lang daw pala. Sabi niya ginagawa lang niya itong paraan para maghanda ng maayos para sa next game at maiwasan ang over-fatigue. Kahit na nirelief ito para sa mga fans, nagpapakita pa rin ito kay Kai Sotto is serious sa kanyang preparation at handa na siya sa mga next level challenges lalo na sa international competition at FIBA Games. So kung iniisip nyo na siya ay out, mali po kayo. Ready na siya, focus at mas malakas pa. So ngayon mga ka-sports, paano naman ito nakaka-epekto sa Gilas Pilipinas? Kung mapupunta nga si TR7 sa EuroLeague, malaking boost ito sa kanyang career at napakalaking inspirasyon sa iba pang Filipino players. Samantalang si Kai Sotto sa kanyang fake injury strategy, mas nakakapag-concentrate sa practice at mas handa sa next FIBA window. Ibig sabihin, Gilas Pilipinas will be stronger, smarter at more prepared sa laban nila kontra international teams. At syempre as a fan, mas exciting dahil pwede nating makita sina TR7 at Kai Sotto sa kanilang peak forms, whether sa PBA, International League o sa Gilas squad. So ngayon mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Kaya pa ba kaya ni TR7 mag-adapt sa EuroLeague? Sino ang mananalo sa showdown kung sabay silang maglaro sa international stage? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At syempre, don't forget to like, share and subscribe para hindi nyo ma-miss ang latest basketball updates at exclusive insider info sa Gilas Pilipinas at PBA. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!